Day mga kamitsu. So today, pag-uusapan natin yung mali-mali kasi yung declaration nyo during interview. No? Ika nga ay meron tayong kasabihan, less talk, less mistake. No? Kaya marami yung na-approve pero pagdating sa credit advice, ang daming additional requirements na hinahanap. Yun po yun. No? So i-share nyo po itong video natin. Another auto loan tips to mga kamitsu. Walang problema kahit anong oras, si Agent Paulsen handa sa lahat. Mitsubishi Dream sa pagkamay, sa kanya siguradong alalay. Mga tanong mo laging sagot, i-consider mo lang ka komplikasyon. Tutulon tips bawat habang ikaw di maliligaw sa daan. Si Paulsen ang kaibigan mo, sa bawat kotse handang tumulong. Exciting promo hatid niya, ang pangarap mong ride ay nasa kanya. Okay mga kamitsu, so umpisaan natin. Tayo po ay nag-a-apply ng auto loan at magbabase lang po ang mga bangko sa monthly income nyo at source of income nyo. Yun lang po yung mga kamitsu. Kung locally employed ka, titingnan nila ang salary. Kung business owner ka, titingnan nila yung bank statement kung magkano talagang pumapasok sa inyo monthly. Kung OFW naman ang co-maker mo at remittance ka, titingnan din nila ang remittances na tatatanggap mo. At depende sa reason kung bakit may natatanggap kang ganong halaga. So, importante yan mga kamitsu. Kaya ako sinabi yan dahil dun naman po talaga, no, once na nag-apply ka sa amin ng auto loan, magbabase lang po yan sa income nyo, sa source of income. Yun lang po yun mga kamitsu. Kaya ako ginawa tong video na to dahil meron akong isang kasamahan, lumabas yung credit advice niya. Hinahanapan ng 19 units na sasakyan na original ORCR. So napaisip ako, ba't ganun? Nag-uusap kami kanina. So mali siguro ang declaration kasi tatandaan nyo katulad ng sinabi ko, source of income saka income nyo, dun sila nagbabase para kayo i-apply o i-approve. Hindi po dahil yung mga properties natin isinasanla para lang sa auto loan. Hindi po ganun yun mga kamitsu. Kaya bakit kailangan pa natin sabihin yun? No? Minsan exaggerated kasi. Opo, akala ng iba kasi mga kamitsu, the more na marami kang properties, doon ka na ma-approve. Meron nga walang property na approve po mga kamitsu dahil nagbabase lang po sila sa income. So, wag na nating banggitin o i-exage yung meron akong 19 units, madami akong units. Mag-iisip po yan ng panibagong pag-iisip. Yung mga bangko yan eh. Teka lang, 19. Dami sasakyan na ito Nandun pa kaya sa kanya yung original ORCR? O baka naman isinanla niya. Tatandaan nyo, uso ngayon yan, yung mga sangla ORCR. Yung original, sinasanla. So isipin ako, baka maraming utang to. So safe na Kung ano lang yung income nyo, yun na huwag nyo nang banggitin na 19 units ako, may sasakyan ako. Buti kung meron talaga, walang problema ron. Ganun yun mga kamitsu. 10 ang bahay ko, di ba po? Baka hanapan pa tayo, baka isinanla yung titulo. May ganyan mga kamitsu. So nadadagdagan. Kaya po dumadami ang mga bangko na nanganganak ang kanilang requirements sa inyo. Kasi nga sa atin rin po yun nanggagaling. Hindi naman nila yung i-require kung mali rin kasi yung declaration natin. No? Sample, proof of billing. Bigyan ko isa pa yan. Meron kasi, sabi kasi ng ibang kliyente, ay ng ibang agent, kailangan nakapangalan sa inyo. Wala. Nagpakabit ng kuryente. Total, yung bahay nila merong kubo sa gilid. Doon pinangalan, under his name. Ang este,
nakita mura yung billing. So isa rin yan. Magtataka, ay alam naman pag kuryente, libo-libo. Bakit 100 plus lang, more or less? And then succeeding na yung mga huling rin, 200 din. So magtataka, makwe-question pa. So ayun na ngayon, napatunayan ko na meron palang nakapangalan sa tatay niya. So sabi ko, ay yun na lang dapat. Kaso, yung ibang agent kasi hindi ko alam kung bakit nagsasabi pa ng gano'n. Relative mo naman yan, tatay mo naman yan, kaya pwede yan. So binanggit ko lang yan para sa mga baka mayroon kayong ma-experience na ganyan. So ganun lang, simple, less talk, less mistake during interview. Magkano yung sahod mo? 40K. May parking ba kayo? Yes, meron. Ilang years ka na nagtatrabaho dyan? 3 years. Ilang years ka na dyan sa bahay nyo? 20 years. May sasakyan ka pa? Opo. Ganun lang. Fully paid po yan? Opo. Ganun lang. Wag muna nating... Buti kung tinanong ilan yung sasakyan nyo. Diba? White lies lang. Iba, 2, pero 10 pala. Diba? Kasi totoo naman Yung ganun, hindi ka naman nagsinungaling. White lies lang mahirap naman kung damihan mo. Diba po? So, ganun na lang mga Kamitsu, maiksihan to para at least may idea kayo. So, kung meron kayong gustong i-discuss, let me know. Diyan lang po sa comment. Mag-comment po kayo kung ano po yung mga problema nyo, concern nyo sa auto loan at bibigyan ko kayo ng malupit na auto loan tips na para at least ma-solve natin yan. Kasi mas maganda, mas maraming i-comment nyo. Kaya iniimbitahan ko kayo kung bago ka lang sa video ko, ngayon mo lang ito napanood, mag-subscribe po kayo mga Kamitsu para at least kahit wala pa kayong plano na mag-auto loan, meron na kayong kilalang agent na willing tumulong po sa inyo. At dito na po ako tatanda mga Kamitsu. Actually, pagka matanda na ako, continuous pa rin ako rito. Lagi nyo pong tatandaan yan. So ganyan na lang, kaya iniimbitahan ko kayo mag-subscribe, i-like nyo itong video na to, i-share sa mga kaibigan. Kamusta mga Kamitsu? Isa ka bang empleyado, overseas Filipino workers, negosyante, freelancers, may CMAP o nahatakan na ng sasakyan? At paulit-ulit nang nag-apply at hirap sa approval. Walang problema, andito si Agent Colsen, ang inyong kaibigan, handang tumulong sa inyo. Maaari din ninyo akong sundan sa aking YouTube channel, Mitsubishi Agent Colsen, para sa mga modelo ng Mitsubishi, mga gabay sa auto loan application at sa mga diskwento. Bilis na kaibigan at mag-apply na.